Calefabton, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang
sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang Ang niyo pa rin pong mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel para Fuertes. sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Atin mo nang alamin ang update mula kay Val Gonzales, Catanduanes Governor Patrick Alain Azanza. Inirekomenda ng Quezon City Prosecutor's Office. Nakasuhan daw po ng paglabag sa anti-cyber libel law. Ating alamin sa report ni Val Gonzales. Val. Pray rekomenda ng Quezon City Prosecutor's Office na sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act si Catanduanes Governor Patrick Alain Azanza. Ito'y matapos na mapatunayang may sapat at legal na batayan para kasuhan ng gobernador ng cyber libel. Nagugat ang kaso laban kay Azanza matapos ireklamo ito ni Jerry Cua, presidente ng Power Zone Petroleum Products Corporation, na umano'y siraan ng gobernador sa pamamagitan ng isang post sa social media. Sa nabanggit na post, kwinestyon ni Azanza ang mataas na singil sa kuryente sa Catanduanes at pinalabas na ang Power Zone mismo ang direktang nagbebenta ng krudo sa Sueco para kumita ng malaki. Ayon sa piskalya, pagpapakita ito ng sadyang pagbabaliwala ng gobernador sa katotohanan. Ito'y dahil personal umanong naroon ng gobernador sa legislative hearing na isinagawa noong July 24, 2025 kung saan malinaw na ipinaliwanag ng mga kinatawan ng Sueco na ang Uni Oil ang kanilang supplier at ang Power Zone ay nagsisilbi lamang bilang hauling ng storage facility. Sa resolusyon na inilabas ng Quezon City Fiscal's Office, kompleto ang mga elemento ng cyber libel sa ginawang Facebook post na ito ni Azanza, kaya inirekomendang magbayad ng piyansang 48,000 pesos ang nakaupong gobernador ng lalawigan ng Catanduanes. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita naman mula sa iba't ibang lalawigan, lalaki pinagampas ng bakal habang natutulog papay sa Northern Samar. RH number 34, Jane Bandayan. Jane. Arestado ng pulis sa bayan ng Lavisaris, Northern Samar ang isang senior citizen na itinuturong nasa likod ng isang pagpatay ng paghahampasin ng isang bakal ang biktima na dahilan ng ganitong pagkamatay. Naganap ang insidente sa barangay ng Kaburihan ng naturang bayan ng Lavisarias. Nadakip ang nasabing suspect na isang 66 na taong gulang residente ng nasabing lugar. Nahuli ito sa isinagawang hot pursuit operation ng otoridad. Lumalabas sa pag-iimbestiga ng kapulisan, natutulog itong biktima na isang 45 taong gulang sa loob ng kanyang bahay nang biglang pasukin na nasabing suspect at hinampas sa mukha gamit ang isang matigas na bagay. Lumalabas na hawakan ng metal na water pump o isang bakal ang ginamit ng suspect.
Nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kanyang mukha at dibdib. Matapos ang insidente, agad na tumakas ang nasabing suspect. Kaagad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang operatiba ng Lavisaris Police sa tulong na rin ng mga opisyal ng barangay, mga barangay tanods at mga residente na agad naman na nahuli ang nasabing akusado sa mismo nitong tahanan sa nasabing lugar. Matapos aristuhin, ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan at kasalukuyang siyang nasa kustudiya ngayon ang Lavisaris Municipal Police Station. Nahaharap ito ngayon sa karampatang kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Jane. Samantala, 7.8 million pisong halaga daw po ng shabu nasabat sa pinaigting na kampanya kontra droga ng Leyte Police. Report mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy! Nasamsam ng Leyte Police Provincial Office ang tinatayang 7.8 milyong pisong halaga ng hinalang shabu sa kanilang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa isang buwan na operasyon. Ayon kay Leyte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Celerino Sacro Jr., nakagsagawa sila ng 53 anti-illegal drug operations sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Leyte na nagresulta sa pagkakaresto ng 6 na puna drug personalities. Bukod dito, 76 na kasong kriminal sinampa laban sa pagta-illegal na droga. Nakumpiska rin sa mga operasyon ang humigit kumulang 1,155 na gramo ang hinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 7.86 milyong piso. Ayon kay Colonel Sacro, patuloy ang pinagtinang kampanya ng kapulisan sa operasyon, intelligence gathering at pag-iugnayan sa iba't ibang ahensya upang mapanatili ang kapayapaan kaligtasan sa lalawigan ng Leyte. Patuloy naman ang panawagan ng mga autoridad sa publiko makiisa sa kampanya laban sa illegal na droga. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng suspected shabu, baril, mga bala, masabat sa bypass sa Balasan, Iloilo. Jocelyn Macken ng Action Radio Davao o Radyo Iloilo. Jo. Isang high-value individual at 3 pa nitong kasamahan ang naaresto kasama ang 14 anyos na menor de edad sa isinagawang drug buy-bust operation sa Barangay Balantian, Balasan. Nasamsam sa mga arestado ang humigit kumulang 493 na gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 3,352,400 pesos kasama ang improvised 12-gauge shotgun na may magazine, may 5 bala, buy-bust money at iba pang non-drug evidence. Pangunahing target ng operasyon, ang 46 anyos na si alias Dudoy na residente ng Istansya, Iloilo, alias Job, 25 anyos na street-level individual at live-in partner ni Dudoy at alias Berna, 18 anyos na isang street-level individual rin mula sa Carles, Iloilo. Sangkot din sa insidente ang isang 14 anyos na menor de edad na si alias Nika na iniulat na apo na pangunahing target. Iturn over na sa Municipal Social Welfare and Development Office ng Balasan ng Dalagita para sa kaukulang disposisyon at intervention. Lumalabas sa investigasyon na may naunang kaso si Dudoy na may kaugnayan sa illegal na droga sa Istansya, Iloilo noong Marso 2015. Nagsilbi rin siya ng existensya at nakalaya noong 2025. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Jocelyn Maque. Higit naman sa standby kay Danny Kumilang, meron muna tayong update mula sa Mindanao. Suspect daw po sa pagpatay sa isang babae sa may Sultan Kudarat. Nakilala na. Report mula kay RH19, June Dimakutak. June. Parang Ray, kinasanang Sultan Kudarat Municipal Police Station ang malawakang manhunt operation laban sa suspect na bumaril patay sa isang babae na kinilalang si Sadia Upam, presidente ng Barangay Makagiling, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, at sa pagtangay sa pera ng biktima na may halagang 200,000 pesos nitong Miyerkules ang gabi sa Barangay Bulalo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa ilabas sa official statement ni Sultan Kudarat Chief of Police, Lieutenant Colonel Ismael Madin, matapos manong ang masinsina nilang investigasyon, identified na ang impormasyon ng suspect na ngayon subject na malawakang manhunt operation na coordinated through the effort ng PNP at ng AFP, at tinahalughog na ang lahat na maaring pinagtataguan ng suspect.
Tatlong basyo ng short firearm ang na-recover sa pinangyarihan, indikasyon umano na talagang determinado ang gunman na patayin ang biktima. Sa mga oras na ito ay may sa mga oras na iyon ay may dalang malaking halaga ng pera na pinagbentahan umano ng kanilang nabentang bahay. Panawagan ng Sultan Kudarat MPS sa suspect na kusa ng sumuko at huwag nang manlaban. At tinitiyak ni Police Chief Lieutenant Colonel Madin na maprotektahan ang karapatan ng suspect. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimacutat, Lisa RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos sa 1.4 milyong pisong halaga ng shabu isinuko sa Abukay PNP. RH number 37, Dani Comilang Dani. Kung sa loob ng sinuko sa Abukay Municipal Police Station ng isang residente ng Barangay Kapitangan Abukay, Bataan ang hinihinalan shabu at mga drug paraphernalia na may tinatayang street value na 1.3 milyong piso. Ayon sa pulisya, na diskubre ng residente ang isang plastic bag matapos makarinig ng pagbagsak ng bagay sa bubong ng kanilang bahay. Sa tulong ng isang barangay kagawad, agad itong ipinasa sa mga otoridad. Na-recover sa loob ng bag ang humigit kumulang 197.1 gramo ng hininalang shabu at iba pang drug paraphernalia na isa sa ilalim ito sa pagsusuri ng Bataan Forensic Unit. Samantala, kaninang madaling araw, nakahuli ang Abukay PNP ang mga tauhan ni Police Major John Ray Kutab ng 3 individual na magkakasabwat umano sa pagbebenta ng droga na nagkakalaga ito sa higit sa 36,000 piso. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Dani Kumilang. Samantala naman, 3 tulak daw po ng illegal drugs. Diyan po sa Dagupan, arestado sa magkakiwalay na lugar, 70,000 pisong halaga ng shabu. Nasamsam. Report mula kay RH38, Freddy Fardo. Freddy. Nagsimula ang bypass operation ng Dagupan City Drug Enforcement Unit at City Intelligence Unit katuwang ang PDEA Pro 1 at PDGSOU 1 alas 10:40 kagabi sa Barangay Mamalinling na nagresulta ng pagka-aresto sa suspect na 41 anyos na lalaki na residente ng Barangay Bulusan at nasamsam dito ang isang heat cell transparent plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1.5 grams na may street drug price na 10,200 pesos. Sumunod na operasyon sa Barangay Pantal alas 12:27 ng madaling araw kanina na ikinaaresto ng 25 anyos na binata na residente ng nabanggit na barangay. Nakumpiska sa kanyang isang heat cell transparent plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1.3 grams at may street drug price at 11,500 pesos. Ang huling operasyon ay sa Barangay Lukaw alas 12:46 ng madaling araw kanina na nagresulta ng pagkadakip sa 33 anyos na lalaking residente ng Barangay Babasit, Manawag. Nakumpiska rito ang 2 transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 10 gramo na nagkakahalaga ng 68,000 piso. Nakumpiska rin sa mga akusado ang mark money ginamit sa operasyon. Sa ngayon, nasa kustudiya sila ng Dagupan City Police Station habang inihahan na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Top 1 most wanted sa Davao City, arestado sa Jensan. June Soter ng Action Radio Davao. June. Nasakuti sa isinagawang joint manhunt operation ng otoridad ang lalaking nakalista bilang top 1 most wanted person sa city level matapos maresto sa Barangay Labangal, General Santos City kagabi, Hunyo 3, 2026. Kinilalang suspect na si Abduradha Dalmi Muntasi, 23 anyos, may asawa at residente ng Isla Verde, Barangay 23C, Davao City. Pinangunahan ng operasyon na matauhan ng Saasa Police Station, CIDG Davao City Field Unit, Regional Mobile Force Battalion 11 at General Santos City Police Station 2 sa pamamagitan ng pagpapatupad ng warrant of arrest. Naharap ang suspect sa kaso paglabag sa Section 5, Paragraph 1 kaugnay sa Section 25, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na inamindahan ng Republic Act 10640. Ayon sa kapulisan, ang warrant of arrest ay nilabas ng Regional Trial Court Branch 33 sa Davao City at walang inirekomendang piyansa para
para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Matapos ipabati ng kanya mga karapatan sa ilalim ng batas, dinala ang suspect sa kustudiya ng kapulisan para sa kaukulang disposisyon at karagdagang legal na proseso. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June Suter. Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Thank this Thursday. Salamat sa ating mga nakagapay sa DZRH News Team. Thank you, Ms. Elaine Napit. Maraming salamat doon sa ating mga classmate mula sa Bulacan State University at sa iba pang eskwelahan. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sa Naray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras 2 minutes bago sumapit ang alas 3 ng hapon.